Ang kwento ni Saserdoteng Eli, ang lider na naging bias. Tahimik ang gabi sa Shiloh. Sa loob ng tabernakulo ng Panginoon, kumikislap pa rin ang ilaw ng sulo, at ang amoy ng insenso ay marahang pumapailan lang sa hangin. Sa labas, ang mga tao ay natutulog, ngunit sa loob, may isang matandang saserdote na tila gising pa rin sa bigat ng kanyang kalooban, si Eli, ang pinunong espiritual ng Israel. Si Eli ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon. Siya ang nagsusuot ng banal na kasuotan, nagpapaliwanag ng kautusan, at siyang humahatol sa mga usapin ng bayan. Sa paningin ng marami, siya'y isang iginagalang na lingkod ng Diyos. Ngunit sa likod ng kanyang tungkulin, may dumaraming mga bulong-bulungan, mga kwento ng katiwalian sa loob mismo ng bahay ng Diyos. Ang mga anak ni Eli, sina Hophni at Phinehas, ay mga saserdote rin. Ngunit hindi gaya ng kanilang ama, ang kanilang puso ay puno ng kasakiman at kapalaluan. Sila'y kumukuha ng mga handog ng tao para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kapag may nag-aalay ng karne para sa Panginoon, inuuna nila ang sariling bituka kaysa sa utos ng Diyos. At higit pa roon, nilalapastangan nila ang banal na lugar sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga babaeng naglilingkod sa tabernakulo. Marami na ang nagreklamo kay Eli. Maraming beses na siyang sinabihan tungkol sa mga kasalanan ng kanyang mga anak. Ngunit sa tuwing may lalapit sa kanya, siya'y tahimik lamang. At kapag kinausap niya ang kanyang mga anak, tila walang kapangyarihan ang kanyang tinig. Mga anak ko, wika niya minsan, huwag ninyong gawin ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit matapos niyang magsalita, wala siyang ginawang disiplina. Hindi niya tinanggal sa tungkulin ang kanyang mga anak. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang pagwawalang bahala. Sa halip, pinili niyang manahimik, dahil sila'y kanyang dugo, kanyang laman. Dito nagsimula ang pagkapahamak ng isang lider na naging bias, hindi dahil siya'y masamang tao, o corrupt, mabuting pinuno siya, pero dahil hindi niya pinairal ang katwiran ng Diyos, ang pagmamahal na bulag sa kanyang mga anak ang nagpahamak sa kanya. Isang gabi, habang siya'y natutulog, tinawag ng Diyos ang batang si Samuel, na inampon ni Eli upang maglingkod sa tabernakulo. 3 ulit siyang tinawag, at sa tulong ni Eli, natutunan niyang makinig sa tinig ng Diyos. At nang ika-4 na pagkakataon, ipinahayag ng Diyos kay Samuel ang isang mabigat na pahayag. Sabihin mo kay Eli, parurusahan ko ang kanyang sambahayan, sapagkat alam niya ang kasamaan ng kanyang mga anak ngunit hindi niya ito pinigil. Kinabukasan, nag-aalangan si Samuel na sabihin ang mensahe. Ngunit hiniling ni Eli, huwag mong itago sa akin ang salita ng Panginoon. At nang marinig ni Eli ang hatol, tumanggaw siya at mahina ang tinig na nagsabi, siya ang Panginoon, gawin niya ang inaakala niyang mabuti. Lumipas ang mga taon, at dumating ang panahon ng digmaan laban sa mga Filisteo. Sa pag-asang mananalo, dinala ng mga anak ni Eli ang kaban ng tipan sa labanan, na parang agimat sa halip na banal na sagisag ng presensya ng Diyos. Ngunit dahil wala na ang kaluguran ng Diyos sa kanila, natalo ang Israel. Namatay sina Hophni at Phinehas, at nasamsam ng kaaway ang kaban. Nang marinig ni Eli ang balita, siya ay nakaupo sa tabi ng pintuan ng lungsod. Nang sabihin sa kanya ng mensahero, natalo ang Israel, namatay ang iyong mga anak, at nasamsam ang kaban ng Diyos. Ang kanyang puso ay nabasag. Siya ay nahulog mula sa upuan, nabali ang kanyang leeg, at namatay, isang malungkot na katapusan para sa isang dating dakilang saserdote. Mensahe at pagninilay. Minsan, hindi kailangang maging corrupt para manligaw. Minsan, sapat na ang pagiging honest. Ang pagpili sa mali ay magiging ugat ng kasamaan. Si Eli ay hindi magnanakaw. Hindi siya mamamatay tao. Ngunit nagkasala siya sa pamamagitan ng katahimikan at pagpapabe. Naging bias siya sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Ng katwiran at relasyon. Ng katotohanan at pag-ibig na walang disiplina. Maraming leader sa ating panahon ang katulad ni Eli. Mga magulang na ayaw disiplinahin ang anak, kasi mahal ko siya. Mga pinuno sa gobyerno na ayaw itama ang kasamahan, kasi baka gumanti. Mga Kristiyano na ayaw tumindig sa tama, kasi baka mawalan ng kaibigan. Ngunit tandaan natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi tahimik sa kasalanan.
Ang tunay na leader ay hindi bias sa katotohanan kahit sino pa ang sangkot. Ang pananahimik sa harap ng mali ay hindi kabaitan, ito'y pagkakanulo sa katwiran ng Diyos. Kung si Eli ay natuto lang na pumili ng tama kaysa sa madamdaming bias, maaaring nabuhay pa siya ng mahaba, at hindi nasira ang kanyang sambahayan. Ngunit ang kanyang halimbawa ay paalala sa atin lahat, na ang pag-ibig na walang disiplina ay mapanirang kabaitan. Kaya kung ikaw ay leader, magulang, o kahit simpleng tagapayo, matutong tumindig sa tama kahit masakit, sapagkat mas mabuti ng masaktan ng laman kaysa mapahamak ang kaluluwa. Sabi ng Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, at huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo iyaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno.